Bago ang lahat, luma muna. Ito yung mga NBA player na merong mataas na winning rate sa kapwa nila NBA star. Kapag nanalo yung mga star player na to sa karibal nila na may malaking winning rate, magiging headline. In short, meron ang mga player na to na DeMar DeRozan. Kahit ako nalito dun sa intro ko Pero ganito na lang, si Jason Tatum pumasok noong 2017. Ang star player na kasama niya si Kyrie Irving. Hanggang sa mag-decide si Kyrie na lumipat ng ibang teams. Ito yung Brooklyn. Mula na magkatapat si Kyrie at si Tatum, merong 7-1 record nun si Kyrie kontra kay Tatum. After naman mangyari yung insidente tinapakan ni Kyrie yung logo, si Tatum naman nagkaroon ng 15-1 record kontra kay Kyrie. Ang huling beses na nanalo si Kyrie kontra kay Tatum ay last year sa finals pa, game 5 ata yun. Sa nakaraang 4 na taon, si Tatum ang bumabata kay Kyrie every time na magtatapat silang dalawa, kahit may kasama pa si Kyrie, KD or si Luka. Yun ang hindi mapaliwanag kung bakit hindi manalo ulit ng marami si Kyrie kay Tatum at particular versus Boston. Merong 16-8 record si Tatum kontra kay Kyrie sa kanilang buong karir. Bukod kay Kyrie, yung isa pa talagang original na binabata ni Tatum si Joel Embiid. Naiyak na nga dati si Embiid ng ma-sweep ni Tatum. Wala na di umanong rivalry kung laging tinatalo. Si Embiid ang DeMar DeRozan ni Tatum. 24-13 record si Tatum, 65% winning rate ang mananalo si Tatum kontra kay Embiid kahit pa sino ang kasamang star player niya. Dikit naman ang record nila sa regular season, 12-10 para kay Tatum. Pero pagdating ng playoffs na ilang beses na nga sila nagtapat, nasa 3 na. 12-3 ang record ni Tatum kontra kay Joel Embiid. Meron na naman bagong tinatalo si Tatum sa East, si Damian Lillard. 11-5 si Tatum kontra kay Dame sa buong karir. Pero 5-2 ang record ngayon ni Tatum since lumipat si Dame sa Bucks. Kaya nakakapagtaka ding walang masyadong pumapansin kay Tatum, 3 na ang DeMar DeRozan niya na player. May isa siyang player na tinatalo na MVP at isa naman member ng 75 greatest player. Dati ang may pinakamababang winning rate si Tatum kontra kay Giannis na bago pa dumating nun si Dame. Si LeBron ang nagiging balakid sa kanya sa West si Nikola Jokic. Sa ngayon, nang dumating si Jokic sa NBA, prime na prime pa si LeBron nun sa Cavaliers. Nagawa pa ni Jokic nun na maka 2-4 kontra kay LeBron. Nang lumipat naman siya ng West, meron si Nikola na 18-12 record versus LeBron. Kasama na dito yung playoffs. At since MVP season nitong si Nikola noong 2021, meron siyang 15-3 record versus LeBron. Hindi pa kasama dito yung kay Anthony Davis na merong record si Jokic na 15-5 kontra kay AD. Si Sabonis naman meron 10-0 kontra kay Anthony Davis bago nakasama si DeMar DeRozan. Nanalo si AD sa last 4 games nila. 10-4 si AD sa ngayon. Kasama naman ngayon ni Sabonis si DeMar DeRozan na minamatanda pa rin ni LeBron na merong 46-14 record si LeBron kontra kay DeMar. So ito siguro yung dalan kung bakit hindi nanalo bilang defensive player of the year si Anthony Davis dahil sa record niya sa mga big man. 10-14 siya versus Gobert, 6-10 record versus Zubac, 12-11 kontra Steven Adams. So isama pa dyan yung kay Jokic at kay Sabonis. Isa si Anthony Davis sa best big man or best defensive player kung ibabase sa stats, kaso tinatalo pa rin siya ng ibang big man dito sa West. Dati sinabi ni LeBron na lagi na lang siyang tinatalo ng Golden State at ni Steph. May total na 29-25 record si Steph kontra kay LeBron. 13-12 doon sa regular season, pabor kay LeBron, pero 17-11 si Steph kapag playoffs. Habang nasa West yung dalawang beses din nilaglag ni LeBron si Steph, play-ins at playoffs. 9-7 sa ngayon si LeBron kontra kay Steph since 2021. Sa last 10 games din ni LeBron kontra kay Steph, 6-4 record siya. Nasa face siya ng winning rate kumpara dati na nasa losing rate. Kung balakid si Nikola Jokic at yung Nuggets dito kay LeBron at kay Anthony Davis sa West, meron kasing isang player doon ang hirap manalo si Nikola. Parang Pacquiao Mayweather to . Hirap manalo si Manny Pacquiao kay Mayweather kasi tinataguan siya. Ito yung kontra kay Joel Embiid. May hirapan talagang talunin ni Jokic si Embiid dahil umiiwas si Embiid sa kanya.
Mula sa 2019 season, 3 beses parang naghaharap si Nikola at si Embiid. Ito yung nakakapagtaka pa doon. Nakaschedule na hindi maglalaro si Embiid kapag kalaban niya si Nikola Jokic since 2019 hanggang 2022 season. 3 taon din halos ang pagitan nun. Kaya noong 2023, sinabi doon na wag iboto si Embiid dahil iniiwasan niya si Jokic. Nasa kanya kasi yung lowest winning rate ni Nikola. Ito yung naging narrative noon pang 2021 season na iniiwasan ni Joel Embiid na makatapat si Nikola Jokic sa home court niya. Since 2015, 8 beses pa lang naghaharap sa regular season itong si Embiid at si Jokic kontra sa estimated na at least 18 to 20 games. 6-2 pa ang record nitong si Joel Embiid kontra kay Nikola. Sa East, merong rival na Jalen Brunson at Donovan Mitchell. Dati sinabi mas gusto ng Knicks na makuha talaga si Donovan na backup lang naman noon si Brunson. Pero ngayon, mas gugustuhin pa rin talaga ng Knicks si Brunson kumpara kay Donovan. Kaya napunta si Brunson sa Knicks dahil tinalo niya si Donovan Mitchell noong 2022 playoffs. Meron total na 15 and 13 record si Brunson kontra kay Donovan. Pagdating ng playoff record, 8 and 3 si Brunson. 2 beses pa niyang nilaglag si Donovan Mitchell, East at West pa, magkasunod pang taon. Nang tinalo ni Brunson si Donovan at yung Cavaliers nung nakaraan, nawala ang statement ng rumors na gusto pa rin kunin ng Knicks si Mitchell kumpara kay Brunson. 4 na sunod na taon na nagchochoke ang team ni Donovan, 2020 versus Nuggets, 2021 versus Clippers, 2022 versus Mavericks, kasama pa doon ang 2023 versus Knicks. Hindi siya umaabot ng conference finals kahit pa nasa top siya ng standing. Sa West naman ulit, yung trio na rivalry. Kung merong magtatay ng mga player dito kasi nga binabata, meron naman magkuya. Si Anthony Edwards, SGA, at ang kuya nilang si Ja Morant. Meron si Morant na record na 12-6 kontra kay Edwards. Meron din siyang 6-3 record kontra kay SGA. Meron namang 8-6 record si Anthony Edwards kontra kay SGA at nilaglag na nila dati sa play-ins. So 9 times pa lang nagtatapat si Morant at si SGA since 2020 kasi nga malimit na magkaroon ng injury itong si Ja Morant. Nung nawala pa si Ja Morant last season dahil sa suspension at injury, dun sabay na umangat si SGA at si Edwards. Nang bumalik naman si Ja Morant ngayong season, naiwan si SGA sa taas kasama niya. Si Edwards naman nakikipaglaban pa sa ibaba. Pwedeng sabing nawala si Town sa Minnesota pero may kapalit naman na Randle yun. Pero si Ja Morant marami ding nagbago sa lineup niya since 2023. Marami ding key player ang nawala sa Memphis. Pero nang bumalik si Morant mula sa pinakamababang record last year, nagawa niya ngayong umangat sa top 3 ng standing sa West.